Tapos ko na rin i-mix yung dough ko for ensamada and ipoproof ko lang to. First proofing pa lang. Mga 1.5 hours ko itong ipoproof. While pinuproof ko pa yung pang ensamada, gagawa naman ako ngayon ng lengua de gato, guys. And ito yung mga gagamitin ko. Butter, egg whites, sugar, salt, vanilla, and cake flour. Lalagay ko na lang sa description box yung complete recipe nito. Kasi ang gagawin ko, triple batch, guys. Kasi 6 na egg whites ang meron ako. And yung butter, medyo kainin ko pa nilabas yan kasi kailangan softened yung butter. And itong egg whites, ito yung from ensamada ko. Kaya gusto ko na siyang gawin para hindi na rin ma-stuck pa sa rep. Actually, dapat oras na na-exercise ko ngayon. Kaso, parang sinisipag ako mag-bake ngayon.
Hey Google, set timer for 14 minutes. Second timer for 14 minutes. Starting now. Ito na yung first batch ng lengua de gato. Binake yan for 15 minutes. And then, kailangan ko lang siyang ilusin. Ayan. Habang mainit pa siya, habang kakalabas pa lang niya, ilulusin ko siya para hindi lang siyang manikit. And then, hayaan ko siyang magkukaan bago ko siya ilipat dito pa. Ayan, nilipat ko siya dito bago ko siya ilagay naman sa airtight na container. Tapos na yung first proofing ng ensaymada dough, guys. So, kailangan ko nang i-roll out ulit to para i-portion na siya into 24 pieces. So, gagawin ko muna yun, guys. And yung lengua de gato, 3 na yung natatapos kong isa lang. And yung natapos na isa, nandun sa baunan, kinakain na nila kambal. And may isa pa ako nakasalang, plus kailangan ko pa magsalang ng 1 more pa siguro. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ilan yung total ng cookies na nagawa ko sa 3 batches ng lengua de gato. Ganda-ganda nun do, guys. Sobrang umalsa siya talaga. So, asikasuin ko muna ito, i-portion ko lang siya, and then bibilugin ko. Na-roll out ko na yun do, guys. And ayan, nabilog ko na nga siya. And maghintay naman to ng another 2.5 hours para ma-proof ulit. Kaya tamad din ako gumawa ng tinapay kasi sobrang tagal ng hintayan. Gusto ko talaga pag gumagawa, yun nandiyan nakaagad, matapos na. Ito na ang bunga ng kasipagan for today, guys. And magluluto pa ako mamaya. So, meron tayong 2 tub ng Graham bar. May 24 pieces na ensaymada na proofing pa. Mamaya gagawin ko pa yan ng icing niya. And nalagyan ko pa ng cheese sa ibabaw. Bibake ko pa yan mamaya. Yung lengua de gato, total of 140 pieces yung nagawa ko. Nakakatuwa. Hindi ako nakapag-exercise pero ang dami kong nagawa ngayong araw. Busog na busog sigurado ang mga monster ko dito sa bahay. Pero ito nga, hindi pa ito tapos. Maraming pang gagawin dito. Kailangan ko pang gawin ng icing to. Kailangan ko pa siyang i-bake. Pero mamaya magagawa ko rin yan. And mamaya magluluto pa ako ng fish fillet with broccoli. Pero so far, happy ako na nakapag-bake ako today. Nakagawa ko ng Graham bars. Ngayon nga lang ako nakagawa ng Graham bars kasi ngayon lang may pwesto sa freezer. Talagang hinintay ko na magkapwesto bago ako gumawa ulit. Try nyo na rin gumawa ng lengua de gato, guys. At saka nitong Graham bars. Pwede nyo ibenta yan. Pwede yung pagkakitaan. And yung ensaymada, guys, alam nyo na, hindi ko siya share recipe. Kung gusto nyo matutunang gawin to, you can join my online workshop. Pahinga na muna ako habang hinihintay ko na ma-proof tong ensaymada. Lakas ng ulan, guys. 2 days nang umuulan. Pero ngayon parang mas malakas to. Kahapon, saglit ng umulan. Lalo umiyak. Ngayon, sana matagal-tagal to. Parang lumiglamig na yung panahon. Kaso, sarap ng hangin sa bintana.
Ito pala yung mga nilabhan ko kahapon. Na-fold ko na sila kaina pang umaga. Inakyat ko naman dito para malagay ko na sa mga closet. And ito naman itsura sa master bedroom, guys. Kaina pang umaga ayos to. Pagkaayos ko nung damit ni daddy, pagka-ready ko nung susuotin. Hindi ko lang napakita na sa inyo dahil malamang sasawa na kayo makita to. Eh ngayon naman umakyat ako, kaya sinamantala ko nang mapakita. Ipakita ko man sa inyo yung room or hindi, everyday inaayos ko yung room, guys. Hindi lang maayos yung room namin kapag weekend na nagmamadali kaming umalis ulit pag gising ng umaga. Pero pag weekdays, guys, at ako lang naiiwan talaga dito, lahat ng kwarto maayos, buong bahay laging maayos. Umakyat muna ako para ilagay lang itong mga finold ko na laundry and hinihintay ko pa rin kasing matapos yung proofing ng ensamada. Ang lakas ng ulan, sana magtuloy-tuloy yan para lumabig na yung panahon talaga. $2.5 na, guys. Ayan, tapos na yung second proofing. Hambang na yung board. Maawin na siya. Isasana ko na rin to sa oven. Tapos na ako mag-bake, guys. Hayaan ko muna mag-cool down complete dito. And magluluto muna ako. Mamaya na ako gagawa ng frosting nito. May bakery na ang bahay, guys.
Palmukan. Hey Google, stop! Luto na yung dinner, guys. Pero hindi ko pa siya pinaghahalo-halo. Hintayin pa namin si Daddy para makapag-dinner na. And tsaka ko na siya haluin pag nalito na si Daddy. Ito yung sauce niya. Then, yun nga, nakahiwalay pa rin yung broccoli and nakahiwalay pa rin yung fish. And habang nagpa-fry din ako kanina, ginawa ko na yung frosting nitong ensaymada and tinap ko na rin siya ng grated cheese. At least bukas may pambaon sila kambal dahil nga periodical test lang nila and hindi ko sila pwedeng pabaunan ng kanin. Hindi nila makakain yun during periodical and hanggang lunchtime lang naman sila. So dito sila magla-lunch sa bahay. Ramdam ko na yung pagod, guys, sa dami ng ginawa kong dito sa kusina today. Pero happy pa rin naman dahil at least may mga nakaprep na ng mga dessert, may pang snack na rin yung bata, may pang merienda na. And nakapagluto pa rin ng dinner. Bukas mag-exercise talaga ako. Kailangan kong bumawi sa pag-exercise. Let's eat, guys! Katatapos na namin mag-dinner, guys. And nag-prep na rin ako ng pampaon nila bukas. Para tomorrow, i-heat up ko na lang tong food ni Daddy tsaka ni Kyle. Sila kambal naman and semada nga lang sila dahil exams nila tomorrow. And mukhang mali nga yung paglalagay ko ng ulam. Sando ko na siya nilagay sa malaking compartment dahil mas marami yung ulam, guys, kaysa dun sa kanin. Tanyo naman yung itsura. Nag-uumapaw yung ulam nila sa baonan. Sana pinagpalit ko na lang pala. Kaso nandiyan na, okay na yan. Last day ng baon for tomorrow. Sa Thursday, walang baon dahil holiday. And sa Friday, Saturday lang naman na may pasok kaya silang gagawan ko ng baon. At least may pahinga ngayong linggo, may isang araw na holiday. Good morning, guys. It's 5:40 a.m. Nag-snooze ako ng alarm. Sobra talaga yung pagod ko kahapon at alam kong nakaprep na naman yung baon nila kaya hindi ko kailangan magmadali.
Ito ang mga ligpitin ko sa kitchen, guys. Kahapon, ang dali naman ng pagbibake tsaka pagluluto. Actually, yung paghuhugas ang siguro ang mas nakakapagod. Kasi kada gawa ko kahapon, naghuhugas na kaagad ako para hindi tumatambak yung mga hugasin ko. Saka kailangan ko talaga maghugas kaagad. Kung hindi, baka wala nang pepestuhan dito yung mga ginamitan ko. Plus, paulit-ulit kong ginagamit din yung mixing bowl. Kaya kailangan maghugas talaga. So today, medyo pahinga sa kitchen. Dinner lang yung aasikasuhin ko kasi may lunch na naman kami at may pang merienda na. Kailangan na lang magligpit ng konti sa bahay. Tingin ko mga rooms na nga lang kailangan ligpitin. Yung sala, wala naman niligpitin dito at maayos na siya. Ayusin ko muna yung baon nila, guys, and I'll see you all later. It's 8:10 a.m. na, guys, and tapos na ako maglinis sa bahay and nakapasok na rin silang lahat. Nakapaglinis na rin ako sa taas pero hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga kwarto, guys. Sa ibang araw ko na lang kayo ikot sa mga rooms namin. Ganun pa rin naman ang itsura nila. Dito sa sala, wala akong halos ginawa dito dahil maayos na naman siya kaninang umaga dahil bago umakyat kagabi, nagligpit na ako dito. Kaninang umaga naman paggaba ng mga bata, umalis na rin kaagad sila diretso. Mabas na rin, kaya hindi na masyadong nagulo dito. Cute na cute talaga ako sa wall art ato sa YouTube. Pag gusto nyo rin na lagyan ng wall art yung mga TVC nyo, search lang kayo ng wall art sa YouTube. And then kapag pumipili ako ng wall art, pinipili ko yung kapareho ng color scheme ng sala para mas nagmamatch talaga siya. Hindi pa ako nakapag-vacuum dito sa sala, pero kagabi nag-vacuum na rin si Achi dito. Pero ngayong umaga hindi ko pa naulit na mag-vacuum. Kailangan ko pa rin kasing linisin si Snow White. Madumi na yung RoboVac namin, guys. Pero mamaya ko na gagawin yun. Gusto ko munang magpahinga dahil bitin pa yung pahinga ko sa lahat ng pagod ko kahapon. Grabe yung pagod sa pagbibake at pagluluto kahapon, pero worth it naman. Lalo't holiday bukas, siguradong maghahanap ng pagkain yung mga yun. Tsaka nag-review rin sila kambal dahil exams nila. So food trip sila tuwing nagpapahinga. Naisip ko nga rin, minsan kaya gumawa ako ng isang araw na food prep lang. Mag-meal prep ako, pero sabi ni Daddy, baka daw mapagod ako sobat, magkasakit naman ako. Pero okay din yun, yung mag-meal prep. Kasi yung mga next days, hayahay na yung buhay mo, iinitin mo na lang talaga yung food. Nakakapagod yung isang araw na meal prep, pero after naman nun, init-init na lang. Pag-iisipan ko kung gagawin ko yun. Pero okay naman ako na nagpe-prep ako ng meal namin everyday. Since isa lang naman ang niluluto ko everyday and good for 2 meals na yon. Swerte ko rin din talaga na hindi naman sila picky na kasi iba kasi gusto every meal, iba-iba yung kinakain. Yung mabilis manawa sa food, sila hindi. Kahit ilang meals pa na sunod-sunod, basta gusto nila yung food, di sila mananawa. Picky eater sila, pero pag gusto nila yung food, okay lang sa kanila yun. So, ayan na ang bahay, guys. Magpapahinga na muna ako and I'll see you all later. Naka 11,162 steps na ako, guys. Katapos ko lang mag-workout and habang nag-workout ako, pinapanood ko yung You para nalilibang ako. And yun pa rin yung sinusunod kong workout, guys, yung 10,000 steps na workout. Nalagay ko na lang yung link sa description box. Yun na yung lagi kong ginagawa sa ngayon since di ako lumalabas ng bahay. So, ang gusto ko sa kanya, naka 10,000 steps and more pa nga ako. Plus, yung kamay ko, nag-workout ko rin siya, yung arms ko. And yung arms ko, kailangan talaga ng workout dahil ayan, magiging flabby siya. Yung mga fats maiiwan kapag walang ganong workout. Kaya, gusto ko yung workout na yun habang di ako nakakalabas na ngayon. Pero syempre, nami-miss ko pa rin talaga na lumabas. Andito na rin sila kambal. Kaya, mag-iinit rin ako ng food namin. Mag-ready na ako ng lunch namin. Kaya pa nag-workout ako mga 10 or 10:30 para sakto yung tapos. After nun, magda-lunch na ako. Ngayon guys, ramdam ko gutom na rin ako. Kaya yan, magda-lunch muna kami. Mag-ready muna ako ng lunch namin and magda-lunch na kami guys. And kaya pala wala nangyaring pahinga. After kong pakita sa inyo yung bahay, inayos ko yung laundry area. Try kong pakita sa inyo saglit yung laundry area. Ito naman ang inayos-ayos ko kanina. Hindi ko nagawang magpahinga. Kasi pagpasok ko dito, tinignan ko to and naisip ko na i-rearrange siya. And tingin ko, ito na yung mas maayos na itsura. Wala lang reference no kung ano yung itsura niya before. Pero mas maayos na siguro to. Pero ang di pa nagagawa dito is yung bike. Ito, may isang bike pa kasi dito guys na gusto ko ihang ni Daddy. Dito ko nilagay yung mga laundry rack naman namin. So yun lang, gusto ko ihang yung bike para hindi siya nag-take up ng floor space. Dito rin sa laundry area nakalagay, syempre yung washing machine namin, yung dishwasher, tsaka yung air fryer. Kasi hindi nakasya sa loob ng bahay yan guys. Plus yung dishwasher, wala yung pwesto yan sa loob. Wala naman kasing paglalagyan na drainage yan. Kaya mas dito siya pwedeng ilagay. So, yan lang naman yung inayos ko dito, guys. Itong shelf lang na to.
yung pinagsustoran ko ng mga beddings, ng mga curtains, plus andyan din yung mga iba pang gamit, laundry basket. Tsaka, yung mga ibang abobot namin na kailangan namin i-keep, hindi naman kailangan nakalabas. Yung din nakalagay yan sa pinakababa.